Isang maliit na barkong walang sakay ang posibleng nagdulot ng panibagong tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Hindi ito missile, hindi rin fighter jet, isa lamang itong unmanned surface vessel o mas kilala bilang sea drone. Ngunit ayon sa mga ulat, lumapit ito sa isang Chinese warship sa gitna ng lumalalang military competition sa Indo-Pacific. Ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit ipinagtanggol ng China ang operasyon ng kanilang barko? At ito na ba ang simula ng isang bagong panahon ng naval warfare? Alamin natin. Welcome back sa Atlas One. Welcome to Atlas One. Kamakailan ay naging sentro ng atensyon ang isang maritime encounter sa Indo-Pacific matapos lumabas ang mga ulat na isang American unmanned sea vessel ang lumapit sa isang barkong pandigma ng China. Bagamat mabilis itong naging usap-usapan sa international media, mahalagang tandaan na hanggang ngayon ay limitado pa rin ang opisyal na impormasyon. Wala pang inilalabas na kumpletong video. Hindi rin malinaw ang eksaktong distansya ng dalawang sasakyang pandagat. At wala ring kumpletong tala ng komunikasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Kaya anumang pahayag mula sa alinmang bansa ay dapat tingnan bilang kanilang sariling bersyon ng pangyayari habang hinihintay ang mas kumpletong impormasyon. Ayon sa Beijing, normal lamang umano ang operasyon ng kanilang warship. Iginiit ng China na ang kanilang hukbong dagat ay may karapatang magsagawa ng patrol, training at navigation sa mga lugar na pinahihintulutan ng international law. Ngunit ang mas ikinabahala nila ay ang paglapit ng isang crewless American vessel sa isang aktibong warship. Para sa China, kahit walang tao ang isang sea drone, maaari pa rin itong magdala ng surveillance equipment, communication systems, o iba pang sensors na may military purpose. Bagamat wala pang detalyadong pahayag ang Washington tungkol sa insidente, matagal nang ipinapahayag ng Estados Unidos na legal ang kanilang military operations sa international waters. Kasama rito ang paggamit ng mga barko, aircraft, at unmanned systems para sa maritime surveillance, freedom of navigation, regional awareness, at suporta sa kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific. Para sa US, ang mga sea drone ay mahalagang bahagi ng modernong naval operations. Habang iniisip ng marami ang mga drone bilang lumilipad na aircraft, mayroon ding bersyon nito sa dagat. Tinatawag itong Unmanned Surface Vessel o USV. Wala itong crew, ngunit kaya nitong maglayag ng maraming araw o maging ilang linggo, depende sa misyon. Maaari itong gamitin para sa maritime surveillance, environmental monitoring, communication relay, reconnaissance, at suporta sa mas malalaking barkong pandigma. Dahil maliit ang sukat nito, mas mahirap din itong makita kumpara sa mga tradisyonal na barko. Dito nagsisimula ang tunay na hamon. Kapag may lumalapit na maliit na unmanned vessel, hindi agad alam ng crew ng isang warship kung ano ang tunay nitong layunin. Sensor ba ito? Communication platform? O bahagi ng intelligence gathering? Sa loob lamang ng ilang minuto, kailangang magdesisyon ang commanding officer kung paano tutugon. At kung magkaroon ng technical malfunction o navigation error, maaaring mauwi ito sa isang hindi inaasahang insidente. Noong nakaraan, karamihan sa mga close encounters ay nangyayari lamang sa pagitan ng mga barko at military aircraft. Ngayon, unti-unti nang pumapasok ang unmanned technology. Hindi lamang ang Estados Unidos ang nagpapaunlad ng ganitong kakayahan. Patuloy rin ang China sa pagde-develop
ng sarili nitong unmanned maritime systems. Ibig sabihin, habang lumalawak ang paggamit ng autonomous platforms, mas malaki rin ang posibilidad ng mga katulad na insidente sa hinaharap. Isa sa pinakamalaking problema ngayon, marami sa umiiral na maritime safety rules ay ginawa noong panahon na puro cruise ships pa lamang ang ginagamit. Ngayon, paano makikipag-ugnayan ang isang barkong pandigma sa isang autonomous vessel? Sino ang tatawagan? Paano ito magbibigay ng babala? At sino ang mananagot kapag nagkaroon ng aksidente? Ito ang ilan sa mga tanong na wala pang malinaw na pandaigdigang kasagutan. Sa ngayon, marami pa ring hindi kumpirmadong detalye tungkol sa insidenteng ito, ngunit isang bagay ang malinaw. Habang patuloy na lumalawak ang paggamit ng unmanned military technology, mas nagiging mahalaga ang malinaw na komunikasyon at bagong international safety rules dahil sa hinaharap, hindi na lamang mga barko at eroplano ang magbabantayan sa karagatan. Kasama na rin ang mga autonomous systems na kayang magsagawa ng surveillance at reconnaissance ng walang sakay na tao. At kung walang malinaw na mga patakaran, isang maliit na sea drone lamang ang maaaring maging simula ng isang mas malaking krisis. Ano ang tingin ninyo? Dapat bang magkaroon ng bagong international rules para sa paggamit ng unmanned vessels? O sapat na ba ang kasalukuyang maritime laws? Ibahagi ang inyong opinyon sa comments section. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang balita tungkol sa Philippine Defense, Global Military Developments, Defense Technology, at Indo-Pacific Security. Maraming salamat sa panunood. This is Atlas One. Look beyond the headlines and stay vigilant. Ciao!